Magandang gabi po. Nawawala po yung susi ng gate namin. Yung gate namin dito, palabas ng side ng bahay, papunta sa tambayan namin. Kaya sabi ng commander-in-chief ko, palitan na lang. Kasi mahigit 1 month ko na pong hinahanap yung susi, hindi ko po talaga makita kung saan napunta. Ito naman, eksakto naggagala kami sa Lowe's. Dating $20 o $29, naging $15. Kaya kinuha ko na, may susi po. Yun, papalitan ko po yun. At yan pong pagpapalitan naman na yan ay tinutulak ng hangin. Ay lalagay na sa door to door, papadala na sa Pilipinas. Yun naman ang isang kagandahan nating mga Pilipino dito sa Amerika. Yung mga puti, kaya sila tapon ng tapon. Katulad yan, pag tinanggal nila yan, itatapon na nila yan. Tayo naman mga Pilipino, katulad niyan, pag tinanggal yan, pinalitan ng bago, buti na lang, nakatiyempo ng sale. Itong tatanggalin na to, ilalagay na yan sa door to door, papadala na sa Pilipinas. At bahala na silang magpagawa ng duplicate doon o ilagay nila kabit sa kung saan. Hindi natatapon, hindi nasasayang. Yun naman ang isang advantage natin. May nakikinabang pa nung mga pinagpapalitan natin, pinaglulumaan. Kaya samahan niyo po ako at papalitan natin tong gate sa aming itong doorknob pala sa aming gate. Kailangan ko ng kape, inaantok ako. Okay, sandali lang po. Swabe. Bakit tayo maduot? Kakagulat. Tanggal ko na po. Linisin ko na lang. Babalikan ako kayo mamaya. Nalinis ko na po at kinakabit ko na po yung mga partes ng
itong jam at pinipigure out ko pa po kung paano siya gumagana. Wala yung kabilang part. Ito po ay pagka po itinawag niyo po dito ng gagawa, abay magkano rin po ang ibabayad niyo dito. Mahal din po ang bayad. Mga $150 po kung babayad kayo sa ganito kasimpleng trabaho. Sa ibayad namin, hindi ako na lang ang gagawa. Panoorin lang naman sa YouTube. Bago babayad ng ganong kalaking halaga. Ang tanong lang doon dito ay kung kaya kong gawin. Bakit parang ayaw umabot? Ikaw ba ay tama dito sa aking parang mali ang ano? Okay, titikin ko po muna. Babalikan ko kayo maya-maya ulit. Ayan na po, ang ipapadala sa Pilipinas. Ilalagay ko lang po sa supot yan. At ipapadala sa Philippines. Bahala na sila doon. Ay, kapit ko na po yung isa. Medyo nahirapan tayo doon at nanibago sa ano, ayaw kumasa. So nung saan ikakabit natin ngayon, sana naman po ay makisama sa atin. Tatawag niya ng manggagawa, wala. Lagas ang 150 nyo. Lahat naman nasa YouTube na ngayon. Sabi nga ako nung isang nagtanong sa akin na paano mo natutunan yung mga ginagawa mo yan? Sabi ko, hindi ko rin alam yung mga yan. Pero lumaki ako na nakikita ko kung ang tatay ko po ay karpintero, nangungontrata. Lumaki ako sa ganyang paligid. Nakikita ko yung mga ginagawa nila, mga tatay ko, mga tauhan niya, mga pinsang ko. Ayun, nabaon sa isip ko yun. Tapos, hindi nyo alam, siyempre, tumatakbo panahon, na iba mga gamit nagiging modernized. YouTube, si Dr. YouTube. Konsulta lang kayo kay Engineer YouTube, Dr. YouTube, Architect YouTube, lahat nando doon. Hindi nyo na kailangan tumawag ng gagawa para sa inyo. Kaya nyo gawin. Ayan na po. Lalamisan ko na lang po at ayos na. Testing ng susi. Alright! Woo! Magagamit na namin. Alright. Sets. Isa sa akin, isa sa Josawa. Pag kailangan ng Junakis, magpapaduplicate na lang.
Pero syempre, hindi pa naman siya pwede mag-isa dito sa bahay, kaya wala muna siya. Ganito lang ang buhay dito, ganito lang po ang buhay namin dito. Kasi tatawag kayo ng electrician. Magkano ba yan? Katulad nun, ako nag-change oil ng dalawa naming sasakyan. Papa-change oil nyo yun. Yeah, meron nga mura. Kayong mapapagpapupuntahan para sa change oil. Pero anong klaseng langis naman ang ginagamit? Sabi ko nga dun sa hipag ko, dun sa pinupuntahan nila, kasi pinupuntahan ko rin dati yun, yung talyer na yun, tapos na find out ko yung ginagamit nilang langis, eh hindi maganda. Mura nga pero hindi naman maganda. Kaya ako na lang ang nag-change oil. Kaya nung isang beses na hiramin niya yung sasakyan namin, pareha silang CRV, nanibago daw siya sa takbo. Ang tining daw nung takbo ng sasakyan namin, kasi sabi ko, nasa alaga lang naman ang langis yan eh. Sabi ko, ang sasakyan, pag naubusan ng gasolina, titigil yan. Lagyan mo ng gasolina, aandar uli yan. Diesel, ganun din. Pero once na matuyuan ka ng langis, pag tumigil yan, kahit lagyan mo uli ng langis yan, kahit pinakamahal na langis pa ilagay mo dyan, hindi na aandar yan. Kailangan mo nang ibaba makina, mag-overhaul ka na. Kaya huwag mong pabayaan sa langis at huwag mong tipirin sa langis. Sabi naman po ng hipag ko, di bili ng ibang sasakyan. Sabi ko, wow, daming pera. Yan po ang natutunan ko doon sa dati kong trabaho sa Pilipinas, Mitsubishi Motors. Sa mga naging training namin doon. Kaya hindi ko alam kung nakukuha nila yung ibig kong sabihin. Kaya ito po, maraming salamat po sa sandali lang yung ginawa ko. Matagal pa yung pag-figure out ko dito sa lalangisan ko na lang po to at ready to go na. Matutuwa na naman ang Diyosawa ko. Naka-score na naman tayo mamaya. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin ngayong hapon na to. Magagabi na po, alas 8 na po ng gabi dito, pero maliwanag pa. Baliktad naman po sa winter, alas 5 madilim na. Sana po iligtasan lahat. Ingatan po natin ang bawat isa, maging mapagkumbaba po tayo, at natin kalimutan magpasalamat sa nasa itaas. Mabuhay po tayong lahat.